state quarter po ng Montana, USA, may taong 2007. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw sa inyong lahat ng aking kabarya, lahat ng aking kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen, mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Mayroon po tayong mga coins dito ngayon. Ang state quarter ng Montana. Pag-usapan po natin. Ang coins pong ito ay isang commemorative issue. Nakasama po sa United States Mint 50 State Quarter Program. Yan po. Yung bawat state po ng Amerika ay may kanya-kanyang quarter dollar, iba-ibang design. Ito po ay ang quarter dollar ng Montana. Sa obverse na bahagi po, ay makikita natin ang profile picture ni George Washington, ang unang presidente ng United States of America. Magbuhat 1789 to 1797. Yan po. Ang nakapaikot na salita ay United States of America. Liberty, in God we trust. Quarter dollar. Yan po. Ang engraver po niyan ay si John Flanagan at si William Cousin. Sa reverse na bahagi naman, makikita natin ang Bison School depicted above the diverse Montana landscape. Yan po. Ang lettering ay Montana, 1889. Tapos yung Big Sky Country, 2007. Tapos po nakalagay din yung E Pluribus Unum. Yan po. Ang translation po ay Out of Many One. Ang engraver naman po ay si Don Eberhard. Yan. Ang edge po niyan ay reeded. Yan. Ginawa po ang barya na yan sa tatlong pagawaan ng pera sa Amerika. Una sa Denver, sa United States of America. Gumagawa po sila ng coin doon. Pagbuhat 1906 hanggang sa kasalukuyan. Sumunod po sa Philadelphia, United States of America. Gumagawa naman po sila ng coin doon, magbuhat 1792 hanggang sa kasalukuyan. Tapos yung San Francisco Mint sa United States of America din. Magbuhat 1954, gumagawa na po sila ng coin doon hanggang sa kasalukuyan. Yan nga pong barya na yan ay galing sa United States of America. Ang period, Federal Republic, magbuhat 1776 hanggang sa kasalukuyan. Ang type po ay commemorative, circulating commemorative coin. Ang taon, 2007. Ang value po ay quarter dollar o 1/4 dollar. Kung i-convert po natin sa Philippine peso, nagkakahalaga po ng 14 pesos. Yung currency, dollar. Magbuhat po ng 1785 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition po niyan, copper nickel clad copper. Yan po. Tumitimbang po ng 5.67 grams, may diameter na 24.26 mm at kapal na 1.75 mm. Yan po. Ang shape po niyan ay bilog, kita nyo naman. Build ang technique na ginamit at coin alignment ang orientation. May number po na N number 644 at reference number na KM number 396, may school number 399. Dito po sa numista ay may mga presyo na po. Katulad po nung gawa ng Denver. Yung pong good niyan ay 14 pesos.
Very good, 21 pesos. Yung fine, 21 pesos. Yung very fine at extra fine, 24 pesos. Yung almost uncirculated ay 26 pesos at yung uncirculated, 51 pesos. Yan po. Sa Philadelphia naman po, yung gawing may letter P ay ang good po niyan, 14 pesos. Ang very good, 23 pesos. Ang fine po ay 28 pesos, saka yung very fine. Yung extra fine, saka almost uncirculated, 30 pesos. Pero yung uncirculated po, 55 pesos. Yung gawa naman sa San Francisco Mint, ang uncirculated po ay 120 pesos. Yan po. Dito naman po sa pinagtitiwalaan nating eBay, naghahanap ako. Kahit sa Nimis Corner, wala naman po akong makita. Kaya yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako magtapos sa aking content sa araw na ito, ay nais ko pong i-shoutout ang lahat ng aking kabarya at kapwa kolektor. Lahat po ng senior citizen at mga silent viewer, maging yung mga kaibigan natin dyan. Tapos po, nagpapasalamat po ako ng marami dun sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyo. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Para po sa mga baguhan, wag po sana ninyong makalimutan ang mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong content. I-like at pakishare na rin po ang video ko. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.